5:11 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time at nagbabalik ang Panahon TV. Mga kaibigan, sa ibang balita, naitala ng PHIVOLCS kahapon ang isang pagyanig dito sa may coastal waters ng Mati, Davao Oriental. Nangyari ito 4:06 ng hapon at nagkaroon ng lalim na 33 kilometers mula sa focus point nito. Walang naitalang pinsala at casualties ang magnitude 3.9 na tectonic quake at gayon din wala namang tinatayang posibleng aftershocks ang magaganap tungkol dito. Sa ibang balita, atin ngayong alamin kung ano ang kondisyon ng mga pangunahing dam dito sa Luzon, ang Angat, Pantabangan at Magat. Unahin natin ang Angat Dam dito sa may Bulacan. Mula kahapon, nagkaroon ng deviation na negative 0.31 meters ang tubig dito sa Angat at dahil negatibo, ibig sabihin ay bumaba ito ng bahagya. Ayon sa pinakahuling pagtala ng Pag-asa mula sa 167.58 meters noong June 29, ito ngayon ay kasalukuyang nasa 162.27 meters at nananatili itong nasa low water level o less than 180 meters. Isunod naman natin sa ating update ang Magat Dam, isa sa mga pinakamalaking dams dito sa bansa at nagbibigay ng irrigation water at power supply sa Luzon. Kahapon nagkaroon ng deviation na 0.70 meters ang tubig sa may Magat Dam at bahagya itong tumaas. Mula sa 162.3 meters noong June 29, ito ay kasalukuyang nasa 162.20 meters. At walang dapat ikabahala dahil nananatili itong ligtas at higit sa low water level na 160 meters. At last but not the least, sa ating update ang Pantabangan Dam. Considered isa sa mga pinakamalinis dito sa bansa at isa sa mga pinakamalaking dam sa Asia na nagbibigay rin ng irrigation water sa Luzon farmlands at power supply rito. Mula rin kahapon, nagkakaroon ng deviation na negative 0.20 meters ang tubig sa may Pantabangan Dam at bumaba ito ng bahagya. Mula sa 177.54 meters noong June 29, ito ay kasalukuyang nasa 177.34 meters at gaya na sa Magat, walang dapat ikabahala dahil nananatili itong ligtas at higit sa low water level na 171.50 meters. Mga kaibigan, para sa mga nais makaalam, importante na malaman natin ang sitwasyon ng mga dam na ito, lalong-lalo na sa Angat dahil maaapektuhan ng conditions nito ang mga lugar na binibigyan nito ng tubig. Ngayon naman ay ipagpatuloy natin ang ulat panahon sa pag-alam natin sa inaasahang paglalaro ng temperatura sa mga piling syudad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin po natin dito sa Luzon, magkakaroon ng low temperature conditions. Ang Baguio City ngayong araw na ito, aabot lamang ito ng 16 to 24 degrees Celsius habang nananatili namang mataas ang temperatura dito sa Tuguegarao bagamat bumaba ito ng bahagya. Nananatiling 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang temperatura sa may Tuguegarao City. Ang Tacloban City naman dito sa may Kabisayaan ay magkakaroon ng higher temperatures than usual. Aabot yan sa 24 to 31 degrees Celsius. At ang Iloilo at Bacolod City ang makakaranas ng lower temperature conditions na aabot sa 24 to 30 degrees Celsius. At dito nga sa Kabisayaan ay makakaranas tayo ng madalas na pag-ulan ngayong araw na ito. Ang Zamboanga at Cagayan de Oro City ngayong araw na ito ay magkakaroon ng parehong temperatures at aabot yan sa 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Habang mas mababa naman ang inaasahan na temperatura sa Metro Davao na aabot lamang sa 25 to 30 degrees Celsius at kagaya ng sa may Visayas, makakaranas rin ng maulan na panahon dito sa bahagi ito ng bansa ngayong araw na ito. Magbabalik kami matapos ang isang paalala.